Hey guys, kakasimula pa lang po ng 2025 at ito yung 5 smartphone guys na malalakas. Naaabangan po natin ngayong taon. Unahin ko na po dito guys sa may Tecno Pova 7. Hindi ko lang sure guys kung ano ba nasa isip ni Tecno dito. Dahil last year lang guys naglabas po si Tecno ng 3 version ng Tecno Pova 6. Pero ngayon guys, mukhang maglalabas po si Tecno ng 5 version ng Tecno Pova 7. Siyempre, pinakauna po ang Tecno Pova 7 na base version. Tecno Pova 7 5G, Tecno Pova 7 Pro 5G, Tecno Pova 7 Pro 5G na naka-curved display, at yung pinakamahal guys, na Tecno Pova 7 Pro Plus 5G. 5 version guys ang Tecno Pova 7. Wag naman po sana guys, na baka po marami sa smartphone na yan, puro mga Helio G100 lang po ang mga processor. Sa base version guys, magigets ko, pero sa mga Pro version, wag naman po sana kasing lakas din ng Helio G99 at ng Helio G100 yung magiging processor ng mga bagong Tecno Pova 7 Pro 5G na yan. Nagbigay pa lang po ng teaser si Tecno sa may pa-triangle na camera module niyan na merong LED lights sa paligid po ng camera. At sana lang din po guys yung Tecno Pova 7 Pro Plus 5G hindi po siya umabot ng 15K yung magiging SRP. Dahil yung Tecno Pova 6 Pro pa lang guys, umabot na po siya ng 12,000 yung presyo niya. Ang kaso lang guys, napakahina ng specs nun ng smartphone na yon. Sadyang maganda lang po yung likod niya, pero napakahina po nung kanyang processor at di pa po siya naka 7,000 mAh siya battery. At itong si Tecno Pova 7 Pro Plus 5G, sana naman guys is meron na po siyang malakas sa processor. At sana rin guys ang magiging minimum po ng mga battery ng Tecno Pova 7 is at least man lang sana guys mga naka 6,000 mAh siya battery na. Dahil yan po talaga guys ang dahilan kung bakit bumibili ng Tecno Pova series ang karamihan dahil sa mataas po na battery. Dito naman po tayo sa kapatid syempre ni Tecno, itong si Infinix. Dahil malapit na rin pong ilabas ang Infinix Note 50 series. Eto guys, meron na po tayong official look sa magiging design ng Infinix Note 50 at parang medyo kahawig po siya ng ibang smartphone ni Vivo sa may camera module dyan. At malamang sa malamang guys, ang Infinix Note 50 series siguradong baka napakaraming version din po niyan ngayon. Same po ng Tecno Pova 7 guys. Di lang Infinix Note 40 lang po, napakaraming version din po nun last year. Parang umabot po siya ng 5 smartphone din. At meron din po tayong first look dito ng Android 15 sa magiging Infinix Note 50. Dito naman po tayo guys sa may Tecno Camon 40 series at mukhang dito tayo malulungkot guys. Mula Tecno Camon 20S Pro 5G at Tecno Camon 30 Pro 5G. Bukod sa magandang camera ng mga smartphone na yan guys, maaasahan natin na talagang malalakas din po ang mga processor ng mga Tecno na mga smartphone na yan. At sana lang guys hindi po totoo ang balita na ang magiging processor po ng Tecno Camon 40 Pro 5G is naka-Dimensity 7300 lang po siya. Same na nasa Poco X7 5G. Masakit yan guys kung yan po ang magiging totoong processor niya. Dahil malinaw pa po sa sikat ng araw. Literal na downgrade po yan sa may performance ng Tecno Camon 30 Pro 5G, yung magiging performance ng bagong Tecno Camon 40 Pro 5G. Pero kung magiging processor po yan guys ang Tecno Camon 40 5G, yan guys medyo logical yan. Nag-upgrade po talaga yan. Pero kung ilalagay po nila yan guys sa may Pro version, malaki pong downgrade yan guys. Ang expected ko po guys sa magiging processor ng Tecno Camon 40 Pro 5G, saka siguro guys ang Premier, yung processor po guys ng last year model na si Poco X6 Pro 5G. Dahil lagi pong ganun guys ang setup ng mga processor nila Infinix sa kanila Tecno. Kung ano po yung last year model na processor po guys si Poco, yun po ang ginagamit ni Infinix sa kanila Tecno sa mga bagong smartphone po nila. Dahil yung processor po guys ng Tecno Camon 30 Pro 5G na last year model lang, yan po guys ang processor ng Poco X4 GT na parang 3 years old na. Tapos yung processor naman po guys ng Tecno Camon 20S Pro 5G na last year model, yun naman po guys ang processor ng Poco X3 GT na 4 years ago na. Kaya sakto lang guys na ang processor po ng Tecno Camon 40 Pro 5G yung last year model ng Poco X6 Pro 5G. Sa totoo lang guys, gamitin lang po nila Transsion yung mga last year na mga processor nila Poco, dun pa lang po talo na sila. How much more kung ang gagamitin po nila itong mas mahinang processor na si Dimensity 7300. Doon pa lang guys napalaking downgrade na. Pero abangan na lang natin guys, baka sakaling tama yung hula ko. Dito naman tayo guys sa may Poco F7. Dito guys, ito talagang magandang abangan. Dahil maganda po ang record ng mga Poco ng mga smartphone na talagang hindi po nila tayo binibigo. Nabigyan ng laging malalakas sa processor sa every year ng mga smartphone nila. Dahil kung magiging totoo guys ang balita,
Ang magiging processor po guys ng Poco F7, isang Snapdragon 8S Elite. Hindi pa po yan guys yung Pro version. Regular version po lang po yan ng Poco F7. Mas malakas po guys ang Snapdragon 8S Elite sa may Snapdragon 8 Gen 2 na last year model na. At mas mahina po siya ng konti sa may Snapdragon 8 Gen 3. Kumbaga nasa gitna po guys ang Snapdragon 8S Elite pagdating po sa may performance. At yan po talaga guys ang magandang abangan ngayon. At bukod po sa malakas sa processor, meron pa pong magandang pasabog si Poco dyan. Dahil baka sakali guys, ang magiging battery po ng mga Poco F7 ngayon ay naka-minimum po siya ng 7,000 mAh battery. Sobrang taas niyan guys. Ito pa isang malakas sa smartphone na abangan po natin ngayong taon na siguradong di rin po ganun kamahalan. Itong lineup po ng iQOO Z10. Meron na po tayong first look ng kanyang magiging design. Simple lang po siya at medyo hawig po siya ng iQOO Neo 10. 4 na version din po yata guys sa magiging smartphone na yan. At asahan na po natin. Ang malakas sa version po guys ng iQOO Z10 is naka Snapdragon 8S Elite din po siya. Same po guys na nasa Poco F7. At yan po guys yung 5 smartphone na abangan po natin sa mga susunod na buwan. Kayo guys, saan po kayo excited dyan? Ako sa totoo lang po guys nag-uho po ako sa may Tecnopova series. Na sana hindi lang po sila magkaroon ng mataas sa battery. Sana magkaroon din po sila ng malalakas sa mga processor din. Dahil nagmumukha pa pong gaming phone, yung camera phone po ni Tecno, ang Tecno Common series. Dahil kung iisipin natin guys, yung Pova series po nila talaga ang gaming phone. Pero ang masakit lang pong isipin, kung naalala nyo po guys ang Tecno Pova 5G na 2021 pa pong lumabas yun. Pero mas malakas pa po yung lumang smartphone na yon. Kung i-compare nyo po sa pinakabagong Tecno Pova 6 Pro 5G, mas malakas pa guys yung luma compare dito sa mga bago ngayon. And yun lang po muna guys yung mabilis na update natin sa mga smartphone na yan. Make sure lang po na nakasubscribe kayo para po hindi kayo mahuli sa mga latest news and updates sa mga upcoming na mga gadgets sa mga smartphone ngayon. Thanks for watching.